Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas! Ilang segundo pa lang ang nakakalipas katatapos lang ng round number 6 fight ni Wesley against Super Grandmaster Levon Aronian. Aba, maganda-ganda ang nangyayari. Mukhang mapapakandidates ha. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang standing after round number 6. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, E5 si Levon, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez. Berlin, ginamit ang paborito ni Wesley. Nag-castle, pinasok ang main line, Rook E1, Knight D6, Knight takes E5. Rio Gambit accepted ang tawag sa variation na ito. Bishop E7 at nag-Bishop F1. Ayan, para maiiwas muna ang Bishop, kinapture na ang Knight, takes, castle, D4, Bishop F6, Rook E1. Ano kaya naisip ni Levon at pinanglaban niya mismo ang paborito ni Wesley? Ano kaya napaghandaan niya, no? Rook E8, Bishop F4, yan ang natatandaan kong tinira naman kay Wesley ni MVL. Isa sa mga game na natalo si Wesley sa black. Bishop F4 ang ginawa ni MVL. Ginamit naman ni Wesley ngayon. Takes, Knight E8, bookline pa rin. Dito po ba kamatyas, libre tong pawn. Pero ang tanong, ba't hindi kinakapture yan? Ito kasi ang laman yan. Kakapturein, may capture sa Knight or C3 muna. Na kapag nag-Bishop F6, saka kakapturein. Takes, then Bishop C4, tapos Knight D2, ino-normal development lang, na dito may double pawn, makakapagpasikip ng gahalawan ng development ng queenside. Yan ang epekto niyan. Kaya dito, Knight E8 muna, iwas muna para walang hataw ng capture. At nag-Knight C3, bigay na naman ng pawn sa D4. Oh. Bishop takes D4, tinanggap na ni Levon. Knight D5, yun nga lang, may lalim pa rin yan. C6, para paalis sa Knight. Teka muna mga kamatyas, para klarong-klaro. Baka mapatanong kayo Coach, ba't hindi na naman kinapture yung libreng pawn? Ano ba meron dyan? Mag-Rook B1. O di pagpalagay natin, itakbo natin. Bishop F6, may Queen E4. Ang lalim ng ibig sabihin eh. O halimbawa, mag-D6, mag-Bishop D3. Ayun. Mag-DJ6, sasanggahin yan. My Queen takes Knight, sacrifice, Knight takes F6, King F8, at magre-resulta ng pagkalamang ng isang pyesa. Okay? Kaya malalalim ang preparasyon. C6, paalis lang sa Knight. Knight E7 check, King F8, kinapture na, nag-Queen F6 muna. Grabe. Kargahan ng malalalim na tirada. Bookline pa rin ito. Ibinitin ang Knight, may threat sa Bishop, at nag-Rook D1. Pag kinapture ito, may Queen E7 check, sabay matchas, ano. Kinapture ang Knight. Queen E4. Threat ang Bishop, may pressure sa H7. Bishop takes F2. Ayan, dyan palang nawala sa pagka-bookline, mga kamatyas. Kasi, dito ang madalas ginagawa, Bishop B6, simpleng atras. Tapos, mag-Rook takes D7 ng puti. Slightly better lang ang puti. Pero dito, sinacrifice ni Levon, takes G5. Ayun, good move para bawiin din naman. Ganda, no? Ganda ng ginawa. Rook takes D7. Hindi na kailangang depensahan yan. Total, makukuha at makukuha yan. Kaya, kinapture na ni Wesley. Rook C7. Ang bibigat ng tirada. Okay, Rook C7 para isalba ang pawn sa B7. Pahinog muna sa Bishop. Kinapture, Knight takes, Queen E5. Teka muna. Kinapture na, pwersado. Takes, King F3. Ayun, ito nangyari. Knight D5, suporta muna. C4, paalis. Knight C7, Bishop D3. Yan ang mga teknika ng mga malalakas na player, mga kamatyas. Kakainin na lang, ayaw pa. May mga pasakali pa. Kasi anytime naman yan eh. Weak naman yan eh. H6. O dito, sige, try natin. Paano kung mag-Knight E6 para wag ibigay ang pawn? Magbi-Bishop F5. Makukuha at makukuha din naman yan eh. Pero mayroong pasakali na para makuha ang gustong endgame outcome. O, nag-H6 muna. King takes F4. Ayun, minadali pa nga ni Wesley. Bad move ang binigay na marka ni Stockfish Engine. Dapat daw Bishop F5. O, yan pala magandang pasakali dyan. Okay, pero kinapture ka agad.
C5, ayun, Brand X ang ginawa ni Lebon. Dapat daw tira A5. Naku naman, grabe naman kalayo at kalalim niya. Kasi unang-una, parang nakaka-pressure yung mga lapit-lapit ng king, mga ganon. Ang layo, mahirap matimpla yung A5 na yan. Nag-C5, King E5, ayan na, didikit na sa D6. King E7, syempre, kailangang i-oppose. At nag-Bishop F5. Dito, same number of pawns, ang diferensya lang na malaki ay yung king. Napaka-aktibo ng king ni Wesley kumpara sa king ni Lebon. B6, inilagay sa opposite color ng bishop. H4, Knight E8, bad move na naman. Dapat daw ang tira, Knight A6 dyan ang daan. Ano naman kaya, gaganon ba? Sabay ganon? Grabe ang endgame talaga. Knight E8, King D5, ayun. Sa sidestep, papasok. Knight D6, threat ang bishop. Bishop H3 muna. Knight E8 ulit. Bishop F5 ulit. Knight D6, sa C2 na pumunta. Nag F6. Kung mapapansin nyo po, kompleto na ang kulay ng mga pawns opposite sa bishop ni Wesley. At nag-bishop G6. Ayun. Knight B7. Sinusugswang kasi ni Wesley. Naghahanap siya ng mga sugswang position eh. B3. Ayun na, sinuportahan na. Kasi nga, tuwing papasok, laging may mga pangsundot na makukuha din yung pawn sa C4 eh. Kaya dinipensahan muna. Knight D8. Ayan. Para wala namang pasok. Bishop F5. Eh, mangyari, wala ngang pasok pero hindi nagagalaw ang knight. Eh, king. Ang gagalaw, may pasok naman. Kaya napilitang umalis ang knight. King C6, hindi pa rin napigilan ang gusto ni Wesley. Knight D6, threat ang bishop. Bishop H7 muna. So, protected yung mga gulo-gulo, pasok-pasok na po pwede pang gawin. Knight F7, King C7. Aba, lalim yan ah. Kung ako niyan, parang gusto ko nang ratratin yan. Ba't hindi pwede King B7? Gaganon. Pag kinapture, King C7. Okay, pero magkahawig naman sa nangyari. King C7, Knight E5, Bishop F5. Ayan, para walang mga pasok-pasok, gulo-gulo pa. Knight F7, at nag-A3 muna. Ayan muna, mga timpla-timpla muna ng mga reserve tempi. Knight D6, threat ang bishop, Bishop D3, Knight F7. Ayun, tinuluyan na. King D6 pero halos dun pa rin napunta sa nakita natin kanina. Diferensya, ang bishop kanina nasa H7. King A6, Knight D8, Bishop E4. Yan po ang tamang laro ng ganitong endgame. Kailangan ng tiyaga, hindi pwedeng mainip. B4, unti-unting gapang lang. Capture, Knight D4, C5, capture. Okay? Lamang ng isang pawn pero another process ulit ito. Knight E2, King A5. Ayan. Kasi kung magna-Knight B5, o boss, huwag malilito sa mga lundag-lundag ng knight mga kamatsas. Kaya King A5, tamang hakbang lang. Knight F4, King B4, Knight E2, King C4, Knight F4, G3. Grabe, naging accurate si Wesley dito. Tindi oh. Knight F4, Bishop F3. Abang-abang lang muna. Knight G6. Eto, mabigat. Dito ako napabilib. Paki-guess nyo po, kakaiba na to eh. Excellent move pang puzzle na tira. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng King D5. Excellent move. Knight F4 check. Bumalik. Eh bakit hindi ma-capture ang libreng pawn? Kasi may Bishop E4. Tapos ang maliligayang araw ng knight. Tapos ang karir. Wala nang tatakbuhan. Long lights. Tapos ang karir eh, di ba? Yan ang mga teknikan dyan para mapilit talaga. Kung minsan magbabalik tayo ng isang pawn pero posisyon naman kuhang-kuha pa rin. O, nag-Knight F4 check, King E4, Knight G6, bumalik, Knight F4 check, King D4. Umiba ng pwesto, Knight G6 ulit, Bishop E4. Another nice move by Wesley. Pamigay talaga ang pawn, Knight E7. Kasi ganun pa rin mauuwi. Pag kinapture yan, kulong pa rin eh. Nag-King C4, another process na naman. Then, yun oh. Yun oh, may mga ganun-ganun oh. Oh, nag-triangulate si Wesley. H5, Knight E7, C6.
The best. Girlopets ng mga teknikan sa endgame. King C5, Knight E7, King B5, Knight C8, King C5. Ayan, nabulol na ako. Knight E7 at nag-Bishop G2. Ayan. Kasi dito kasi hinahanapan naman ni Wesley kung papaano naman niya iti-take advantage na may pawn siya na yung knight lang kasi ang gagalaw dyan eh. Yun, nag-F5 na. Kasi po, kung knight ang gagalaw, kasi pag king ang gumalaw, may pasok eh, di ba? Halimbawa, bumalik sa C8, may pasok na. Late na. Kaya yun ang tinitake advantage dito ni Wesley na knight na lang ang pwedeng gumalaw dyan. Ibigay man ng pawn, wala, simot yan, ubos lahat yan. Talo na yan. Kaya dito, nag-F5 na pilitan, pero dito ako napahanga. Another deep endgame idea ulit. G5 ang lakas ng sacrifice na yan. Kasi dito mga kamatyas, kung simpleng kakapturein, wala. Wala. Tabletas. Ayan, no? Tabletas yan. Ang likot ng knight dyan, dami ng gagalawan, pero yung G5 ang mabigat dito. Sacrifice. Capture H6. Knight G6, H7 para hindi na makagalaw ang knight. So dito, yung 2 pawns na lang ang gagalaw. G4, King D5, G3. O, syempre dito ha, hindi pwedeng sikwatin ng Knight F4 yan. Makuha lang ang Bishop. Anytime may Queen na. Kaya nag G3 lang. Bishop H1. Tempo lang. At dito po, napa-resign. Napaabot ng kamay si Lebon. Bakit po nag-resign? Kasi wala na eh. O halimbawa, pagpalagay natin F4. Magbi-Bishop E4 naman. Kukuhanin ka agad ng Bishop. At kapag nag-Knight H8 naman, magki-King E5. Ayan. Kahit nga wag nang gamitin ng king para ubusin yan. Diretso na king f6 sabay king g7. Total, yung mga pawns na yan, gwardyado naman ng bishop eh. Ang tindi ng gapang. Silipin naman natin ang kanilang standing after round number 6. Ang ganda. 4 na si Wesley. Sumusunod sa kanya, MBL, Dominguez, Caruana, 3. Nako, yung 1 point na yan, malaki yan sa kanila. Malaki yan. Nepo, Lebon Aronian, 2.5. Alireza Perugia, Giri, and Richard Rapport. Yan po ang pagkakasunod-sunod. May score silang 2. Konti na lang, candidates na! Nako Wesley, talagang tuwang-tuwa ang iyong mga fans dito sa Pilipinas. Okay, abangan pa natin ang susunod pang hataw ni Wesley. Last 2 rounds na lang. Makakamtan na ang ganap na tagumpay. $100,000 plus ang pagpasok sa candidates. Yan po ang inyong abangan. Ang ganda nito. Okay, sa mga nagtatanong po pala ng ating Kamatyas merchandise, mag-message lang kayo sa Kamatyas Messenger natin at nandun po si Queen Kwang Kwang, si Mrs. para kayo po ay mahatira ng message or details para makapamili po kayo sa ating mga merchandise. Okay? At kapanapanabik ang darating nating Kamatyas Invitational GM Tournament this coming December 9 to 17. Yung December 9 po ay arrival of players. Ang December 10 ang proper opening at may game na kagad. So, morning po ang opening natin noon at 10 a.m. sa Pande Americana, Concepcion, Marikina, beside GM Torre Chess Museum. Ayan, pwede po kayong makapanood doon mga kamatya sa opening na yon. Okay? Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.